Okay, magandang gabi sa inyong lahat, no? Nandito tayo ngayon sa labas, nagva-vlog, no? Wala tayo ngayon sa aking studio. Pero tuloy pa rin ang vlogging natin, no? Kasi medyo masarap naman mag-vlog sa labas ng bahay. Especially if maganda yung lugar, mahangin, maraming mga kahoy, di ba? O, ayan yung lugar ko, oh. Ayan. Nasa boulevard tayo ng Negros Oriental. Okay? At pag-usapan natin yung mga nangyari ngayon. No? Maraming nangyari. No? Itong si House Speaker Martin Romualdez. Nagsalita na itong si House Speaker Martin Romualdez tungkol nga dito sa People's Initiative na alam niya na itong Senado, siya yung punteriya ng Senado ngayon. Siya ang laman ng usapin ng Senado ngayon, itong si Martin Romualdez. Dahil itong mga senador na ito, hindi mo ito maloloko, Martin Romualdez, no? Alam ng mga senador na ikaw ang pasimuno dyan sa PI na yan. Alam nila. Dahil sabi pa nga sa ilan sa ating mga senador, no, mainly itong si Coco Pimentel, itong Senator Amy Marcos, no? At marami pang mga senador na nagsasabi, alam nila na ikaw yung pasimuno ng People's Initiative na yan. Dahil sabi nila, no, some of the congressman, boses ng mga congressman yung mga naririnig nila sa mga ipinadala. Kasi kumakalat na eh. Ha? Pero ayaw lang ng umamin itong mga congressman na ito, ayaw nilang aminin dahil takot. Siguro ha, yan ang sabi nila sa mga senador. Siguro itong mga congressman na ito na sangkot, na kasama dito sa PI na ito, itakot rin sa inyo na magsabi ng totoo na ikaw yung pasimuno ng People's Initiative, no? Wala man tayong exact ebidensya, no? Kasi vlogger lang tayo. Pero alam ko itong mga senador na ito, itong some of the government officials, may ebidensya na ikaw talaga yung pasimuno ng People's Initiative. Isa na yan yung dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Handa siyang makipag file ng petition at i-brought up ito sa Supreme Court. Alam nyo, no, yung People's Initiative na yan, hindi nagustuhan ng taong bayan, hindi nagustuhan ng some of the government officials, especially itong mga senador. Kasi pangalan lang yung People's Initiative eh. Pangalan lang. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga People's Initiative. Kung meron talagang involved na pera, hindi talaga yan matatawag na People's Initiative. Kaya hindi mo mabiblame na marami talaga ang magreklamo dyan. Di ba? Pero ang system nito ngayon, itong si Martin Romualdez, ayaw niyang umamin na siya ang nasa likod. Kahit obvious na siya yung... Hindi ako ang nagsabi niyan, ha? Ang mga... Ilan sa ating mga senador ang nagsabi niyan. Na obvious naman na si Martin Romualdez ang pasimuno niyan. Bakit niya itinanggi? Yan ang malaking tanong, bakit niya itinanggi? So, yan ang ating pag-usapan kayong gabi na ito, no? Pero bago ang lahat, no, bago natin ituloy ang usapin na yan tungkol sa pagtanggi ni Martin Romualdez, paki-like, paki-share muna sa video natin dito sa YouTube, no, para kakalat itong video natin. Okay? Naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga nanonood ko dito sa Donmar TVs na hindi pa nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na lang at paki-follow itong Donmar TV sa YouTube at sa Facebook para you will always be updated sa ating mga latest na mga balita, no?
especially sa ating mga government officials, na tayo ay magre-react, magko-comment kung tayo ba ay pabor o hindi sa kanilang mga ginagawa. Okay? So, naka-follow and subscribe na ba lahat? Okay na? Okay, sige, patuloy tayo. Alam nyo, itong People's Initiative ni Martin Romualdez, sa tingin ko ha, ito yung aking pananaw dito, na ayaw niyang aminin. Sa tingin ko, hindi siya aamin dahil, kumbaga, nababasa na sila lahat sa issue eh. Kasi kung aamin sila, talagang tuluyan silang masisira. O, kung tingnan mo yung survey ngayon, pang ilan ba si Martin Romualdez, di ba? Last siya sa survey. O, si VP Sara, number 1 siya sa survey. O, so, doon nakikita ni Martin Romualdez na there is something wrong talaga sa kanilang ginagawa. Dahil umepekto na yung ginagawa nila na hindi nagustuhan ng taong bayan. O, at the end of the day, ang taong bayan pa rin ang magsasabi kung saan ka ilulugar sa iyong yung rating mo, 'di ba? So, binabase ka na sa rating ng taong bayan basing on your performance. Oh. So, kaya hindi niya yan aaminin, itong si Martin Romualdez. Pero it's a good move dito sa ating gobyerno dahil pa-iimbestigahan itong kung sino man ang nagpasimuno nitong People's Initiative na ito. At sabi pa nga ni Martin Romualdez, handa siyang makipagtulungan sa Senado kung ano ang pananaw nila sa chatcha na ito. Okay? So, tingnan lang natin yung mga sinasabi mo, Martin Romualdez, kung ikaw ay consistent, na kung ikaw ay talagang makipag-suporta sa usaping chatcha na yan. Okay? Kasi ito yung aking may number 1 argument tungkol dyan sa PI na yan. Walang ibang itinuturo kundi si Martin Romualdez, di ba? Bakit ikaw, Martin Romualdez, ikaw naman ang head dyan, House Speaker ng Kamara, bakit hindi mo paiimbestigahan? Kung talagang totoo na hindi ikaw yung pasimuno niyan, bakit ikaw mismo hindi ka magpa-investigate kung sino ang nasa likod nito? Di ba? Para ang taong bayan maniwala na wala kang kinalaman dyan sa PI na yan. Di ba? Ganun ang totoong logic niyan if talagang wala kang kasalanan o wala kang ginagawang move dyan sa PI na yan. Di ba? Ikaw mismo ang mangunguna na isulong, na paimbestigahan na sino ba talaga ang may kagagawan nito. Dahil ikaw yung nasisira ikaw yung itinuturo. Oh. Tapos marinig namin sa media, mga balita na hindi mo inamin. Okay? Dininay mo ang kanilang mga akusasyon. Okay? So, ikaw, House Speaker Martin Romualdez, kami na taong bayan, nananawagan kami sa inyo na paimbestigahan mo. Oh. Kasi sabi nila, ilan sa ating mga senador, sabi nila itong People's Initiative na itong signature buying na nagaganap, ito ay krimen. Krimen ito sa taong bayan. Ha? Sabi pa nga nila, ito ay insulto, disrespect sa taong bayan. Oh. Ngayon, lahat sila, ikaw yung itinuturo nito. Oh. So dapat na itong imbestigahan, dapat suportahan mo na imbestigahan ito. 'Di ba? Oh, tuloy yung rating mo bumababa. Yan na ang sinasabi ko sa inyo. Tapos sa media, sabi mo pa na willing kang susuporta kay VP Sara, namimiss mo na si VP Sara, di ba? Yun ang mga latest statement mo tungkol kay VP Sara, na namimiss mo na yung samahan ni VP Sara dahil ikaw yung dating campaign manager ni VP Sara, unit team kayo, di ba? Alam mo,
tuloy kami taong bayan, ayaw nang maniwala sa mga ganyan mo eh. Kasi iba yung mga ginagawa mo sa mga sinasabi mo. Doon kami nagtaka eh. Oh, pinagbasihan namin dyan, ICC. Oh. Ano pa ba? Yung confidential funds. Kung talagang kakampi ka ni VP Sara, kung talagang kinampanya mo si VP Sara nung time na election, bakit mo tinitira ngayon? Bakit mo kinakalaban ngayon si VP Sara? Mismo na si Amy Marcos ang nagsabi niyan. Nagtataka lahat, no, ang mga supporters ng mga Duterte, DDS, kami, no, nagtataka kami, bakit itong mga Duterte ay tinitira nyo, kinukontra nyo. Hindi namin maiintindihan eh. Hindi talaga namin maiintindihan bakit ganyan ang ginagawa. Diba? Many to mention for the past how many months. Oh. Masasabi ko, no? Ito, opinion ko ito sarili ko itong observation. Ang unit team is composed of mga Marcos loyalist and DDS, Duterte diehard supporters. Ikaw yung pinakaunang tao na ang dahilan na nagkawatak-watak ngayon ang mga DDS at mga Marcos loyalist. Kaya nga, sabi ko, dahil sa mga ginagawa mo, nasira tuloy si PBBM. Oh. Kasi akala ng mga taong bayan ng iba, may kinalaman itong si PBBM sa mga ginagawa mo. Oh. Baka raw si PBBM ang may utos sa mga ginagawa mo. Yan tuloy ang napaisip. Kaya nga, hindi ko maintindihan si PBBM eh. Bakit hinayaan mo lang si Martin Romualdez sa kanyang mga ginagawa? Oh, yung ICC na yan, na gusto ninyong papasukin sa bansa natin. Yung chatcha na yan, na ayaw man yan ni PBBM, ayaw ni PBBM yung chatcha na yan. Pero hinayaan pa rin niya si Martin Romualdez. Di ba? Hinayaan ni Presidente Bongbong Marcos na tanggalan ng confidential funds si VP Sara. Yan ang hindi namin maintindihan. Tuloy, yung iba, napaisip kung sino ba talaga yung presidente, ikaw ba o si PBBM? Dahil, tuloy, itong si Amy Marcos. Anong sabi ni Amy Marcos? Bakit hindi mo tinutupad? Bakit hindi niyo nirerespeto yung mga instruction o desisyon ng ating Pangulo? Di ba? Tapos, sabi mo, namimiss mo na si VP Sara, ang samahan niya. Parang nakakagigil eh, yung mga sabi mong ganyan, na it's very obvious na nagsalita ka ng ganyan kay VP Sara, pero napaplastikan kami. Napaplastikan kami. Kasi wala sa tono eh. Wala sa tono. Ano bang ibig sabihin kung wala sa tono? Yung mga sinasabi mo sa bibig at sa mga desisyon mo, kung talagang namimiss mo si VP Sara, ha, ang samahan niyo ni VP Sara, kung talagang namimiss mo, kung talagang sabi mo, you are willing to support VP Sara, sige. Ang tanong namin, bakit mo tinanggalan ng confidential fund si VP Sara? Bakit willing kang ipapasok ang ICC? Na alam mo naman sila yung madidihado dyan. Di ba? Bakit yung SMNI? Kinukontra nyo ang SMNI. Ngayon, don't you know na ang SMNI, isa yun sa dahilan bakit nanalo si PBBM? Hindi nyo ba yan naisip, Martin Romualdez? Kaming taong bayan, ang hangarin lang namin ay uunlad ang ating bansa. Paano ba uunlad ang ating bansa? Binoto namin ang unit team. The tandem of Duterte and the Marcoses.
Yan ang pinapanalo ng taong bayan. Yang dalawa yan, Marcos at Duterte. Pero dahil sa mga ginagawa nyo, nabuwag na ang unit team. Magkaibigan si VP Sara at si PBBM sa latest nilang ipinakita na video. Magkaibigan sila. Pero hindi mo na maibabalik yung mga supporters na nabuwag na yung mga Marcos loyalist at mga DDS. Kayo yung mga dahilan na nabuwag. 'Di ba? So doon sa mga ginagawa nyo, damage has been done. Hindi nyo na para yan ng it's just like broken glass. Once na mabibreak nyo ang glass, hindi nyo na yan maisauli yung glass na ganyan. Yung the way I analyze it, yung sa event sa Department of Education nung nandun si PBBM at si VP Sara na nagkasama sila, para sa akin nagtawanan sila, pero for sure sa kanilang mga galawan, respeto na lang yun. Respeto na lang yun nung nagtawanan sila. Pero I don't think this coming election for 2025 and 2028, di ko na alam kung talaga ba ang itong mga Marcos at mga Duterte ay magka-kampi pa rin. Kasi siguro itong mga supporters ng mga Marcos at Duterte ayaw na rin makipagkampihan sa isa't isa. Ang mga Marcos loyalist ayaw na sa mga Duterte, mga DDS, ito namang mga DDS ayaw na sa mga mga Marcos loyalist because the damage has been done. Marami ng mga awayan sa social media dahil sa ginagawa ni Martin Romualdez. Now, how can we fix this? If itong si Martin Romualdez will stop attacking VP Sara, meron pa yung chance na maibalik ang respeto. Yun lang ang hangarin natin. Kasi wala naman akong galit kay Martin Romualdez, wala naman akong galit kay PBBM, kahit DDS supporter tayo. Nagagalit lang tayo sa kanilang mga ginagawa. Yung mga hindi ba, mga inconsistency nila ba, doon tayo galit sa ginagawa. Pero personal, wala tayong galit sa kanila. Kasi ipinagtanggol lang natin yung mga atake nila kay VP Sara. Kung ating namang i-analyze, ito namang si Presidente Bongbong Marcos, even once, hindi naman niya inatake si VP Sara. Wala akong narinig na siniraan niya si VP Sara. Wala akong narinig na may hindi magandang sinabi siya kay VP Sara. Wala naman, in fairness to PBBM. Pero hindi ko lang nagustuhan si PBBM for the reason na hindi man lang niya ipinagtanggol si VP Sara sa mga atake ng kanyang mga pinsan. Okay? Doon tayo pumalag. Okay? Kaya ngayon nagkaganyan. Kasi if you will try to connect the dots, wala. Nagsimula talaga kay Martin Romualdez ang lahat. Una na yon na yung pagbitiw ni VP Sara sa inyong partido dahil sa ginagawa nyo kay GMA. Okay? Kasi kung totoo kayong unit team dyan, magtulungan kayo. Di ba? So, ayan, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo kay Martin Romualdez? Pabor ba kayo o naniniwala ba kayo sa sinabi ni Martin Romualdez na namimiss na raw niya ang samahan ni VP Sara and is willing to support VP Sara? Naniniwala pa ba kayo? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Libre kayong magpaliwanag doon at pakinggan natin at magre-react tayo doon. Okay? Don't forget, paki-like, paki-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. At i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi tayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, yan, yan ang aking maganda dito, yung aking lugar na nag-vlog ako. Paiba naman, mag-vlog naman tayo sa labas. Ayan yung wife ko.
So ayan ha. Yan ang boulevard ng Negros Oriental. Okay, very nice. So, guys, see you in my next video. Have a great night. God bless sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.